Silent, ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sebian sa Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mapapago, magbibasa ng mamamayan para sa bayan na pinagpapantay. Ang programa na gumagabay, maaasahan na susuman. Ang ulika ni Jojo Sebian. Ulika, ha! Ulika, 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 ulika, ha! Ulika ni Jojo Sebian. Magandang umaga Pilipinas. Gising Pilipinas. Araw ng Biyernes ngayon, Agosto 7, taong kasalukuyang 2020. Jojo Sebian po ang inyong lingkod sa umagang ito. Nagbabalik po ang aking pong Facebook Live. So mahigit ho, 2 linggo tayong nawala sa ere. Dahil po tayo nagkaroon ng karamdaman. Yung aking pong sakit sa aking balakang. Meron pa akong problema sa akin doon ba? But anyway, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo na po ang ating mga kababayang OFW, isang magandang araw ho sa inyo. Ano man oras meron kayo dyan sa ibang bansa. Stay safe ho at ingat po tayong lahat. At nagbabalik muli ang Modified Enhanced Community Quarantine sa National Capital Region at Karatig Probinsya dito sa bansang Pilipinas. Nandito naman tayo sa ating Facebook Live, Jojo Sebian, para sa aking munting palatuntunang Huli Ka ni Jojo Sebian. Ang programang sandigan, maasahan bukas sa namang oras o balakid sa basta nakatulong po sa inyo. Good morning, taga Visayas, Mindanao. Maayong buntag sa inyo tanan. Lahat ng mga taga Bicol Region, Region 5, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Diyos Maray na Aldo sa Idugabos. At good morning din ho sa aking pong kaibigan kasama sa aking pong programa, si Nats Alforte. Magandang umaga kainta, Nats Alforte. At sabi ho ni Nats Alforte, basahin ko lamang ito. Tinhim, no face mask, no face shield, no entry policy pinatupad sa mga palengke at iba pang establishmento sa Cainta, Rizal. Yan po ang sinasabi ni Nats Alforte. Kailangan po natin magsuot po ng face mask at face shield. Yan po ang isa ho sa mga kailanganin po ng mga requirements po para pagpasok po sa mga palengke at establishmento po. Diyan ho sa Cainta, Rizal. Mabuhay ho dyan si Mayor Kiet Nieto ng Cainta, Rizal. At lalo na po yung bago pong Provincial Director ng Rizal PNP. At bago pong Police Colonel, Argilias. Nats, pakinalang. At heto ho, mamura lang naman daw ho ang face shield, 50 pesos. At meron pa nga iba dyan, 35. Kaso lang ngayon, medyo tumaas na, sabi sa aking mga kaibigan. Dahil nga po ay kailanganin po. Sunod lang siguro tayo. Para sa akin naman, sabi nga nung iba namin kasama, para daw tayo Ninja Turtles na dito.
Kapansin-pansin na rin sa Ortigas Avenue Extension sa Cainta Rizal na may ilang maliliit na establishmento na no face mask, no face shield, no entry na din sa ang kanilang patakaran. Maraming salamat dyan ho sa Cainta Rizal ha. At ito ho ha, 9 a.m. to 11 a.m. 9 a.m. Labing isa katao na walang suot na face mask ang nagsusugal ha. Pinagdadampot sa barangay San Isidro, Cainta Rizal. Diyos ko po ha. Sa pag-ikot hanggang ngayon ha, mga pasaway na mga residente na lumalabas sa kanilang tahanan na walang suot na face mask at nagsusugal pa. Talaga hong ganyan ha, Nats Alfortet, marami po talagang matitigas. At alas 4 ng hapon, libreng sakay sa Pasig River Ferry Service pasisimula na sa darating na Lunes ayon sa MMDA. At ito pa, marami pong sinasabi si Nats Alfortet, ang aking partner. Ito nga, yung no face mask at no face shield ha, kailangan na po, requirements na po ngayon yan. At good morning din ho kay Mondi Gutierrez dyan ho sa Olongapo City. Kumusta ho dyan mga Sir Mondi Gutierrez sa Olongapo City? No face mask, no face shield, ganun din po ba? At dito rin po sa Metro Manila at mahigpit na po nagpapatupad at ito po, nagbibigayan na naman po ng mga quarantine pass ha. Para tayo dito nag-aaral ha, balik uli ha. Bumagsak ho tayo, hindi ho tayo pumasa, kaya balik uli tayo sa grade 1. Diyos ko po. Kaya po sa ating pong panawagan sa Department of Health at kasama na po ang ating mga health workers, mga doktor ho natin, abisuhan ho ninyo, sulatan ho ninyo ang Pangulo. Yun naman po ang hinihingi ng ating Pangulo. Na kailangan lamang ho sulatan siya. Hindi na ho natin kailangan pang ilabas kung ano, saan, di ba, yung ating mahinaing. Kailangan po sumulat po tayo sa ating Pangulo. Kung ayaw po pakinggan ng Department of Health, pasensya na ho, Department of Health, kung ayaw po pakinggan nila, ayaw po nilang basahin at ayaw po nilang intindihin, abay dumirekta na po kayo sa ating Pangulo at sinisiguro ko, wala hong imposible at siya ko actionan po ng ating Pangulo yan. At marami nga po sa akin na sa mahigit ho, 2 linggo kong alam mo, nagmamasid lang po ako, nanonood lang po ako ng iba't ibang mga programa, online news sa ating programa sa mga TV network, no, sa TV station, nakikinig ako ng mga programa sa radyo, maging ho sa mga online, no, social media, ako po'y nanonood lamang. Marami po akong nababasa at ako po'y natatawa lamang, no. At sa ganitong panahon ho, marami ho talagang nagsasamantala o sumasamantala. Naging po sa ating mga politiko, kaya po pasintabi po at nagagalit na po ating mahal na Pangulo doon po sa iba pong mga barangay chairman, LGUs, mga mayor na mga kengkoy kulokoy. Na kaya po pala itong ating pong mga signal ho, nitong ating mga ginagamit ho pagdating sa komunikasyon ay mabagal, wala ho signal. Dahil meron din pong problema itong ating mga LGUs. Baka ho siguro kailangan po nila ng kunting ayuda para po mailagay po ninyo ang inyong pong mga satellite. Siguro ho, dapat ho talaga itong ating DILG, wag lang ho umaasa sa abiso pa nating Pangulo. Galaw-galaw din po pag may time. Wag lang po puro tayo nakatutok sa barrier. Barrier po ng mga motorsiklo na may angkas. Pakiusap lang ho. Pag may time ho tayo, ikot-ikot naman ho tayo. Sa tagal ko ba naman, since ng March hanggang ngayon ho, wala ho akong nakitang taga DILG nag-ikot po sa mga barangay dito sa Metro Manila. Medyo painit-init na konti. Lumabas din kayo ng konti sa inyong mga tanggapan. Binabayaran kayo para ho mag-ikot at alamin po ang nasa paligid ninyo. Huwag lang ho kayo umasa ho sa mga sumbong at mga kwento ho. At kayo nga mismo ho nagsabi na kapag ho ay sumbong lamang at walang katibayan at wala naman ho talagang mga dokumento at ebidensya. Sabi nga ho ni Ibtan Flores, puro lang ho tayo hinala, tamang hinala, kailangan ho tayo mag-ikot din. At alamin natin, bulagayin natin, katulad ho ng ginawa ng dati hong si Pangulong Magsaysay. At good morning din ho kay Ma'am Sheila Rivera, good morning ho. At sabi ho ni Mondi Gutierrez, good morning boss, from Olongapo City, good morning. At aking kumpare ho dyan ho sa Capiz, Panay Island. Ito po'y isa hong, ano ba ito? Nawala naman aking internet yata. At ito ang problema natin ho talaga. At kahapon nga po meron po tumawag sa akin. Ito pong Converge, no? At pawala-wala din ho yung signal ng wifi. At ako naman ho, kababayad ko lamang ho, nakarang araw ho, malaki-laki aking binayad dito sa wifi ko. Pero ito nga ang problema, hindi ko po alam kung bakit ho pawala-wala itong wifi natin.
Baka ito na siguro po ang sinasabi ng ating Pangulo na may problema ho talaga. May problema ho talaga sa ating pong linya ng komunikasyon. Kaya po kayo pong nasa Globe, Smart, Sun, sa TNT o ano pa ba, TM o ano pa ba mga PLDT Wi-Fi, pakiayos-ayos ha. Huwag nyo ho nga hintayin, magalit ho ang ating Pangulo, baka ho tayo mawalan ho. Ewan ko sa inyo, kayo rin. Sabagay, malaki na ho ang inyong kinikita, kaya wala na hong problema sa inyo. Kung matigil man ho tayo, wala na hong problema sa inyo. Ay, sa lahat po ng aking mga followers, viewers, subscribers, maraming salamat po sa inyo. At sa hindi pa po nag-subscribe ng aking YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial, paki-subscribe lamang po at pakipindot ho ng notification bell upang po lahat ng aking mga video ay inyo pong mapanood. At syempre ho, paki-like, comment, and share. Maraming salamat sa inyo at isang magandang araw. Mabuhay ho kayong lahat. At ito nga, samahan nyo ako sa isa pong ilang minuto o isang oras ho na palatuntunan tayo magkwentuhan, no? Pasensya na nawala ho ang aking wifi po, Nawala po ang aking Facebook Live. Paano na nito? Di bali ho, At mula ho sa aking pong mga kasamahan dito ho sa online news sa buong bansang Pilipinas, kasama na po ang ibang bansa, taga-ibang bansa, mabuhay ho kayo at sa magandang araw ho sa inyo lahat. Maghatid tayo ng ating mga balita, balitang eksakto, konkreto, walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas, upang po tayo naman pamarisan ho ng iba. At syempre ho, nakakahiya ho kapag nagbabalita ho tayo ng mga fake news. Sana ho, makabalik na ho ang aking signal ho ng wifi. Ano ba ho nangyari dito? Ay, sa lahat po natin kababayang Muslim, isang Assalamualaikum mga kapatid na Muslim, lalo na po dyan sa lalawigan ng Cavite, magandang morning ho sa inyo. At sa ating po mga kaibigan na Filipino-Chinese community na madalas hong, alam mo naman, itong ating mga kababayan o kaibigan ng mga Chinese, madalas ho nababatikos dahil sila ho ang nagdadala o sila ho ang nagagaling ho sa kanilang bansa. Ito pong tinatawag ho na, di ba, tinatawag ho na coronavirus o COVID-19. Diba? Kaya ganun ho At maraming salamat nakapagbalik ho tayo. Mayroon na naman ho signal ang ating wifi. Maraming salamat PLDT. At baka pwede naman PLDT at ako naman ho nagbayad. Hindi ko lang alam ho sa iba kung sila nagbayad. Pakiayos-ayos ho ang inyong mga signal. Kapag ho kayo napagsabihan na di maganda, kayo naman ho magtampo. Nasa inyo po yan. Sabi nga ng aking, meron nga nag-tick sa akin dito, pakapalan ng mukha na lang. Dahil sanay naman ho sa pakapalan ng mukha. Pilipinas, bagong epicentro ng COVID-19 sa Southeast Asia ayon sa ilang international media organization. At sa magandang morning ho, Kijura, Bigirwasa, marami ho nanood kanina, naputulo tayo, maraming salamat, pasensya na ho kayo, at lalo na po kiparing, alam mo na, Eddie Gulong, paring Waray, yan lang ho ang Waray na nasa Ilunggo ngayon, nandyan ho sa Capiz, At Pilipinas nangunguna sa may pinakamataas na COVID-19 testing capacity sa Timog Silangan, Asia ayon sa DOH. Ay, congratulations. DOH, tayo pala nangunguna ho. Nangunguna ho sa COVID testing. At ito, nagbalik ho si Ma'am Sheila May Rivera. Good morning ulit sa inyo. At siyempre ho, isang magandang morning din ho sa aking kong kumpare, kaibigan ho, dyan ho sa San Pedro, Laguna, At magaling ho ang kanilang mayor dyan, si Mayor Kitakis, no? Tama ba, Mayor Kitakis? Tama ba? Mayura. Magaling ito at sabi niya nga, kahit ho panahon ho ng GCQ, ECQ, anumang Q yan, ay kailangan ho magkaroon tayo ng quarantine pass. Tama naman ho, hanggat ho hindi pa ho nawala itong ating pong problema sa coronavirus o COVID-19, kailangan po natin sumunod po sa patakaran po ng ating gobyerno. Basta po patakaran na tama, susunod ho tayo.
At wala namang ipinapatupad ng ating gobyerno na hindi tama ho. At ayon nga sa ating pag-obserba, isa ho sa malaking issue po na pinag-uusapan po talaga ng ating po mga kababayan. Ito pong problema ho sa mga motorsiklo, yung pong angkas, yung pong paggagamit ng barrier ho. Pero sabi kanila social distancing kasi, doon kasi ang problema eh. Kaya nga po nilagyan ng barrier para po doon sa physical o social distancing. Kahit kayo may kasawa, magkasama, magkatabi, magkasiping sa gabi at umaga, araw, di ba, kailangan pa rin para makita ng mga tao na tinutupad at sinusunod po natin yung pong social o physical distancing. Well, sige, intindihin natin, sundin na lang natin. Ganun talaga eh. Sabi ka ng mga ating mga kaibigang Batanggenyo, tayo, sumunod na lamang Isang magandang morning ho sa lahat ng mga Batanggenyo, Batangas ho, dyan ho sa Tanawan City, lalo na ho dyan sa Lipa City at ang aking mga kaibigan ho dyan sa San Juan, Batangas City. Napakaganda ng mga resort dyan. Ngayong bakasyon lang ho ako, di nakapunta dyan. Pasensya na ho, darating din tayo din. Darating din tayo at makakatapos din pakarap. Sabi ka ng ating Pangulo, hindi na ako abutin ng December o baka December. Normal na normal, hindi lang new normal. Normal na. Kung gano'n, maraming salamat, mahal na Pangulo, at unahan na natin. Sana po, wag na po lumagpas na December. At siguro, patikimin mo naman kami na sa ilang pong buwan kami ay naghirap. Sana po, pagdating ng December, ay magbalik hanap buhay na po ang lahat. Diba? At good morning din ho, Sir Patas Balita. Sabi niya, Patas Balita, good morning, kasamang Jojo. Good morning din, Patas Balita. Long time no see, long time no hear. Pasensya na, at ako po'y nagkaroon po ng karamdaman. Ito pong aking lumbar po. Ako po'y nandito lang po sa aking tahanan. Stay safe mga kapatid, kapuso, kapamilya, Pamamahagi ng second tranches ng subsidy pinamamadali ni Senator Gatchalian ngayong naharap ang bansa sa economic recession. Bakit nga ba ho katagal-tagal na ho iyang ating pong second tranche na yan? DSWD. At ito ho, 10.2 million mula sa bilang ng mga nag-enroll para sa school year 2020 to 2021, umabot na sa 22.69 million ayon sa DepEd. Okay, magandang balita ito at marami na rin po pala nakapag-enroll. At ito ho, mainit na balita, PhilHealth, SBP Agustus Dibilla nagbitiw sa pwesto sa gitna ng investigasyon sa umanay katiwalian sa ahensya. Ito yung pinakamaganda po sa ating po mga opisyalis ng gobyerno na pagka mayroong mga ganun, nagbibitiw na ho silang kusa, hindi na ho nila ginamit ang kanilang kapal ng mukha, di ba? Hindi ho katulad sa iba, kailangan pa po ng mga, Diyos ko po naman, hindi naman ho, parang utot lang yun Ang utot ho kapag lumabas, talaga po maaamoy yan dahil mabaho. Mayroong mga utot na hindi mabaho, swerte mo. Finance Secretary Dominguez duda na isang taon na lang ang actuarial life ng PhilHealth dahil sa COVID-19 pandemic. Okay, magandang morning ho kay paring Eddie Golong dyan ho sa Capiz, Panay Island. Good morning ho sa inyo. Lahat ng mga Ilonggo ho dyan ho sa Bacolod, Negros Negros sa Rion ho ng Negros, sa lahat ho ng taga Panay Island, Iloilo, dyan ho sa Boracay, sa lahat ho, magandang morning ho sa inyo. Napakagandang lugar at magandang lugar yan at maganda ho mga beaches dyan. Lalo na po yung kanila pong seafoods capital. Yung pong tinatawag nilang Capiz, Paring Waray, ikaw lang po ang Waray na nasa Ilonggo, Pagka ako'y nakapasyal dyan, pagkatapos itong COVID-19, alam mo naman ako, kung saan nakarating, mabubulagain kita. Bubulagain kita para naman ako'y makatikim ng pinakamasarap na mga seafoods dito sa ating bansang Pilipinas. At ayon naman kay Atty. Biliga, nakasaad sa batas na kapag may kinalaman sa telco ang business application, dapat maaprobahan ito sa loob ng 7 araw. Bakit naman Atty. Jeremiah Biliga, Director General ng Anti-Red Tape Authority, hindi kayo nagalaw ng mga panahon na hindi pa po pumutok agad itong mga problema. Di ba? Dapat noon nagalaw-galaw na kapag may time. Pero ganun pa man, nasa inyo yan at naibulgar na po ang mga katiwalian, iba't ibang katiwalian sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Panahon na po ngayon na kayo naman po ay gumalaw-galaw. At sabi ho ni
Romeo Castor, ang aking pong kaibigan. Boy, happy birthday kahit huli. Huli na. Talaga okay lang. Di ba, boy? Salamat ng marami at birthday ko po nung last July. After po ng birthday ko, nagkaroon ako ng problema ng aking pong... Alam po ng aking mga kaibigan ito kapag umatake pong aking lumbar, ito po sakit sa aking balakang. At syempre, konting, alam mo na, sa panahon ngayon, ubot sipon, di ba? Yun ho ang aking dinaranas. At maraming salamat sa mahal ng Panginoong Jesucristo sa ating Diyos Ama na tayo ay binigyan muli ng isang magandang pag-asa at isang magandang araw. At syempre po mga kaibigan, madalas ko pong magkabalitaktakan ito sa aming pong Facebook group. Ito po si Sir James E.C. Mabuhay ka, Sir James E.C. Sabi ko nga sa kanya, bakit ngayon lang pumalag ho? Bakit ngayon lang nagsalita ang ating pong mga frontliners? Dapat nung unang arangkada pa lamang ho, sila ho'y sumulat na sa ating Pangulo. Hindi ko naman po sinisisit, ginagalang ko at ako'y sumasaludo po sa ating po mga frontliners. Pero ganun pa man, kapag ano po ang inyong naramdaman at nakikita at naranasan sa inyong pong kalagayan bilang isa pong frontliners, kasama po ang medical health workers, lahat na po Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, mga taga-barangay, LGUs at iba pa. Abay kapag kayo mayroon pong nakita pong hindi po kaganda-ganda sa inyong pong kinatayuan at kinaupuan sa mga oras na ito o sa mga nagdaang panahon, abay, kailangan ho ninyong magreklamo at sumulat ho kayo. Direkta ho sa ating Pangulo. Malay ninyo, mabasa po ng ating Pangulo. At good morning din po sa aking kumpare po. Ay, kumpare kong Dan, Good morning sa inyo, paring Dan. May CQ ngayon, paring Dan. At ako, alam ko po, nandyan pa rin kayo nagtatrabaho ng ating po si Boss Romy Tolentino. At kasama na po sa ating kumparing Lucio. Ingat po kayo, paring Dan, At sabi ho ni Attorney Belgica, may mga ginawa na tayong hakbang para maiwasan ang katiwalian sa business application. Abay, Attorney Belgica, ano po ang mga ginawa niyong hakbang para maiwasan nga itong katiwalian sa business application? Hindi ba ninyo alam na hanggang ngayon mahirap pa rin ho kumuha ho ng mga business permits? Dyan ho sa LGUs. Kaya nga po kayo pinagkatiwalaan ng ating Pangulo. Ako po, hindi ko po kayang pwedeng sisihin ng ating Pangulo. Dahil nga po kayo inilagay niya, pinagkatiwalaan niya. Hindi po kayo, Attorney Belgica, sorry hindi po kayo. Ang ibig ko sabihin, kung sino man po ang sangay ng gobyerno na tinatamaan nito, sila po dapat ang galaw-galaw pag may time, di ba? Nasa inyo na yan, kung sino man kayo. Good morning din ho, kay Carlo Dibil Liris Alima, Sergio, good morning, God bless mo. Ganon din ho, At sabi yun ni Marvin Nala, magandang umaga, Sir Jojo. Ay, kamusta kayo mga frontliners dyan sa Cavite, Good morning sa inyo. Yung kay Inta Rizal, at sana po next week makausap natin yung butihing mayor ho, magaling na mayor ho dyan sa Taytay Rizal, At gusto ko pong ma-interview yung pong mayor natin dyan. At ilan pong mga provincial director po ng mga lalawigan. Hanggat ho nandito tayo sa panahon ng pandemya, pag-usapan natin ang iba't ibang mga issue. At alam ko marami pong accomplishment ang ating pong mga lokal at ang ating pong Philippine National Police. At maraming salamat din ho sa ating pong siya po ang hepe ngayon ng ito pong Joint Task Force ng COVID Shield, COVID-19. Ang aking pong kaibigan na si Police Lieutenant General Guillermo Eliazar. Maraming salamat po sa inyo, sir. At nariyan kayo sumagot sa aking mga text, kahit text man lang. Dati-rati pag tinawagan po natin, sagot agad ito. Siguro ngayon, sa dami na ho talaga niyang obligasyon na trabaho. 24/7 po, nagtatrabaho po ang ating pong kaibigan. Hindi lang po si Police Lieutenant General Guillermo Eliazar, kundi po ang kanila pong PNP Chief, ang kanilang bossing, si Police Director, PNP Chief Director Attorney Archie Gambua. At syempre ho, sa lahat po ng mga Philippine National Police. Syempre, pagka mga good guys, good police cop, di ba? Pasalamatan natin. Sabi ko nga, hindi naman ho lahat ng mga pulis ay mga tiwali. Siguro isa, dalawa. Yun lang ho at nadadamay na ho iba. Hayaan na natin ang ating batas ang bahala na sa kanila. Yung mga tiwaling pulis natin. Dahil alam ko po sa panahon sa itong gobyerno na administrasyong Duterte, hindi ho po pwede ang katiwalian. At maraming nga ho nag-comment dyan ho tungkol sa PhilHealth si President dating General si Morales na hindi pa raw nagbiti sa pwesto. Tama naman ang ating Pangulo na kailangan po
malaman natin kung ano po ba ang dahilan. Paano ho nagkaroon ng korupsyon dyan sa PhilHealth. Mahirap po yung mga kwentong-kwentong kailangan may katibayan at katunayan tayo, di ba? Oy, gising Pilipinas, kayo po ba nag-almusal na mga kababayan ko, panahon na po ng merienda ngayon sa umagang ito. Mamaya lamang ho, tayo na gagayak na naman ho ang ating mga pananghalian. Nakakamiss din pala ito pong mahigit ho 2 linggo tayo hindi nagkadinigan At sabi ho ni Alcusilco, maray na aga sa imo programa Jo. Good morning din sa inyo. At sabi naman po ni paring Leon o paring Dan ito. Good morning Boss Jojo. Paring Dan, good morning ho sa inyo. Lalo na po sa ating bossing Romy Tolentino at siyempre kay paring Dan, kay paring Jean at sa lahat ng aking mga kamag-anak dyan sa Lunas Family. Halos ho 2 linggo. Mahigit ho akong nandyan lang ho sa aking pong higaan. At kagabi nga ho tumatawa pong aking anak. Ako po'y kumakanta. Mamaya ho, ako po'y pag may time, magre-record po ako ng aking mga kanta. Gising Pilipinas at sabi ho, ito ho, good morning ho sa aking pong bossing ito, si Big Boss. Big Boss Chris, good morning sa inyo. Long time no see at sobrang miss ko na po kayo Big Boss Chris Sana po makabalik na po tayo sa normal at tayo po magkita-kita At syempre po sa lahat po ng aking mga kasamahan dyan sa Hulika Matrix ano pa ba itong isang Hulika si Suboys at ano pa ba ito si Hulika ano pa ba itong isang grupo natin Anthony Chua sir ano pa ba ito Sir James at maraming salamat po. At sa lahat po ng aking po makasamahan sa pamamamayag ay mabuhay ho kayo at isang magandang umaga at araw ho sa inyo. Kung tintiis na lamang ho, long time, see you soon. Sabi ho ni Big Boss Chris, isang karangalan ko po mga kababayan ko, katulad po ni Big Boss Chris na nanonood po sa aking pong maliit po na palatuntunan. Ito pong aking programang Hulika ni Jojo Sibial at nakilala ko po siya through sa aking kaibigan na si Anthony Chua, kasama na po si Sir Nathaniel, Sir Steven, sino pa ba itong iba ng mga kaibigan natin, Sir James AC, sino pa ba ito nandyan sa Pasay kung nakalimutan ko man, maraming salamat sa inyo at hindi biro para makaharap po ang isang katulad ni Big Boss Chris. Isang magandang umaga sa ulit sa inyo Big Boss Chris at huwag kayong makalala, pagkatapos po ng lahat, kahit hindi pa po matapos itong lockdown, basta po nag-declare ang ating mahal na Pangulo na pwede na po tayo magbukas ng ating mga hanap buhay, ay makikita po ninyo lagi ako nandyan sa inyo para po suportahan ko po kayo. At panahon po ngayon ng pandemya, alam ko po marami pong mga negosyante tayong medyo nahirapan ho ngayon at pabagsak nga po. Pabagsak po ang ekonomiya ng ating bansa ayon po sa mga balita at sinabi na rin po ng ating Pangulo na wala na ho tayong pera kaya nga po nag-declare ng MECQ dahil kung lagi po tayong ECQ, Enhanced Community Quarantine, maobliga naman po ang ating mga LGUs at ang ating gobyerno na magbigay po ng tulong ayuda para po sa ating mga kababayan. Kaya nandito po tayo sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sana po ang ilan po nating mga local government units at ating mga mayors o mga barangay chairman, kung mayroon pa kayong mga ibang mga sobrang pondo, bigyan po natin ng tulong ang ating po mga kababayan. Dahil marami po ang naghihirap ngayon, marami naman po ang walang hanap buhay, tigil pasada, yung ating po mga tsuper, at kasama na rin po ang ilang po mga negosyante na marami na naman po mga requirements po sila upang po sila ay makabili ng kanilang mga paninda. Kaya po ang ating po mga mayors dito sa Metro Manila, lalo na tayo po'y tinamaan po nitong lintik na itong pandemya na ito, di ba? Pasensya na po, sana po magkaisa at magtulungan tayo. Alam ko naman po ang lahat ng mga mayors dito sa ating Metro Manila at sa buong Pilipinas ay nagkakaisa at tumutulong, sumusuporta sa ating Pangulo, sa gobyerno po ni Pangulong Duterte, dito po sa administrasyong Duterte po. At sabi po ni isang magandang morning din po kay Chrisley Jean Dagamo Sibial. Aking kamag-anak siguro ito. Dahil Sibial ito, good morning po sa inyo sa mga kayong sulok ngayon. Kayo mo ay nasa ibang bansa, mga OFW. Maraming salamat at sa mga nag-share po ng aking Facebook Live. Thank you so much sa inyo at marami po nagtatanong sa akin, bakit daw nawala ako sa ere? Hindi po tayo nawala sa ere, tayo po nagpahinga lamang. At sabi po ni Big Boss Chris, thank you sa support. Maraming salamat Big Boss Chris at huwag kayong mag-alala. Nariyan lang po ako upang pong susuporta po ako sa inyo po. Yan po ay walang labis, walang kulang.
At ulitin ko po, maraming salamat po kay Police Lieutenant General Guillermo Eliazar dahil po sa pagsagot niya sa aking pong mga tanong tungkol po dito po sa mga pagmamotorsiklo na may angkas. Ha? Maraming salamat po at ang ating po kapulisan ay nagpapatupad lamang po yan. Hindi po sila po ang may gawa ng batas. Ha? Pasintabi po, sila po madalas ang tinatamaan ng mga komentaryo ng ating mga kababayan. Hindi po sila lamang po ang nagpapatupad ng batas. Nito pong angkas na may baryero o may harang sa likod. Ang nagbibigay po ay ang IATF. Sila po ay nagkaroon po ng isa pong pagpupulong upang pong pag-aralan ang mga bagay kung ano po ang ikabubuti ng ating mga kababayan. Kasama na ko roon. Tayong lahat po na aking mga nanonood at nakikinig sa aking munting palatuntunan. Para po sa ating kaligtasan yan. Ngayon pa man, maski man ako po'y natawa, naging parang sa paningin ko, ako'y parang kingkoy-kulukoy ang dating, pero ganun pa man. Kung ano man po ang kanilang pinapatupad, subukan lamang ho natin, wala namang hong masama. At natuwa din po ako dun sa iba pong mga nag-comment ho. Kapag pagdating ho sa mga pagbili ng face shield, halagang 50 pesos daw, pagbili po ng mga barrier para sa motorsiklo, ang daming reklamo. Pero pag bumili naman po ng alak, sigarilyo at ibang bisyo, pagsugal, hindi daw ho nagrereklamo na natatalo pa ng 1,000 mahigit. Diba? Yun po, ganun po ang ating mga kababayang Pilipino. Hindi ko po kayo sinasabihan na pagkailaman ko ang buhay ng inyong buhay, wala akong pakialam sa buhay ninyo, dahil buhay ninyo yan. Ang akin lamang po ay sundin lamang po natin kung ano pong ikabubuti para po sa ating bansa. Malay ninyo, ito pong ipinatupad ng ating pong bansang gobyernong Administrasyon Duterte ay ikabubuti. Tignan nyo, sabi nga natin kung hindi matigas ang ating mga ulo ng ating mga kababayan, maging hao ngayon, marami hong mga minor de edad o maging hong mga senior citizen na nasa kalye pa rin. At pinatupad na po ng ating gobyerno na tayo po'y manatili sa ating mga tahanan. Sumunod ho tayo sa batas. Napakasimple ang sinasabi po ng ating gobyerno. Ako po'y sawang-sawa na po sa buhay nito pong pandemyang COVID-19 na ito. Gusto ko po makabalik sa normal na tayo upang po makapaghanap buhay na. Hindi ba kayo naawa sa ating mga sarili, maging po sa ating mga kababayan, mga negosyante, na ngayon po ay sarado pa rin hanggang ngayon ang ibang mga negosyo nila dahil dito sa pandemyang ito. Tulungan natin ang ating pong gobyerno. Tulungan natin ang ating sarili para po sa atin din ito. At sabi po ni Big Boss Chris, support din kami sa iyo. Oy, salamat Big Boss Chris. Thank you so much. Thank you so much. At isang karangalan ko po yan. Huwag kayong mag-alala. At ako po, hindi po ako nagsasalita dito ng wala hong ibig sabihin ho. Nanggaling po sa puso't isipan ko yan. Pag sinabi ko po, ginagawa ko po yan. At ito po, balita ngayon, ika-21 petisyon labang ho sa anti-terror law. Yan ho, bakit naman ho tayo kontra na kontra? Alam nyo naman, mga teroristang yan, wala hong sinisino yan. Di ba? At good morning ho kay Jocelyn Bigueras. Hoy, Jocelyn, maray na aga po, tabi sa imo, Jo. Ingat palagi. Good morning din. Sa aking pong mga kababayan dyan sa Bicol Region, maraming salamat sa inyo. At doon po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, pakisubscribe lamang po ang aking YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial, upang pong mapanood ninyo ang aking pong mga iba't ibang mga video. At ito po yung mga balitaan natin. Sabi ko nga, hindi po tayo nagbibigyan ng balita dito na walang katotohanan. Kailangan po ang balita dito isakto, konkreto. Sabi nga ho, ni kasamang Mar Batigas, ni paring Mar Batigas sa Latigo News Online, pare, ito po yung pagkakataon na makatulong tayo sa ating mga kababayan upang ibalita natin ang isakto, tama. Di ba? Tama po yan. At isa pong karangalan din na tinawagan din po ako sa isa pong mamahayag. Dati ko pong iniidolo ito. Si Errol Dakami, konsulta Dakami. Isang magandang morning ho sa inyo. Yan po isa po, mayroon po siyang grupo, mayroon po siyang grupo sa lahat po ng mga nag-online, sa buong bansa, may grupo po siya. At ito po, bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas at pumalo na ho sa mahigit 100,000. Ganun na ho karami, pero ganun pa man, mas masaya ako. Bakit? Dahil mas marami ang gumagaling na ngayon, dahil alam mo, kahit sabi nga wala pang vaccine, malalakas po ang tawag nito yung ating pong mga kababayan, yung kanila pong immune system. Di ba? Malalakas po dahil po sabi ko nga kumain lamang tayo ng tama, matulog tayo ng tama, uminom tayo ng mga bitamina, di ba? At syempre huwag tayo ma-stress. Alam ko po, mahirap. Maging ako po. Hirap na rin po sa aking buhay. At limitado na po ang aming mga galaw. Bakit? Hindi po lahat ng panahon tayo po'y nakakagala, nakakalabas o nakapaghanap buhay. Di ba?
tayo po'y kukuha ng mga balita. Anong balita kukunin natin? Yung binabalita natin ay nandito na ho. Naibigay na po ng Interagency Task Force, lalo na po dyan ho sa RPN. Dyan ho sa Channel 4. Kaya, anong balita pa ang kukunin natin? Wala na tayong kukunin na balita. Nandyan na ho, nakaumang na ho sa atin. Dahil po sa lawak po nito pong social media. Hoy, good morning din po kay Ma'am Philly Real dyan ho sa Taytay Rizal. Good morning sa inyo. Isang magandang araw sa inyo. Long time no see, long time no hear. Thank you so much. God bless po. Stay safe po kayo. At ito ho, ang mga kantin at smoking area sa mga opisina na tukoy na pinaka-critical na lugar sa pagkalat ng COVID-19 ayon sa NTF Against COVID-19. Pamahalaan, planong gawing health protocol ang pagtatalaga ng isolation rooms sa mga opisina at mga kalapit na lugar. Yan ho ang mga programa po ng ating pong gobyerno. Yan po ang mga programa, napaganda mga programa. At sana po magtuloy-tuloy ito talaga pong makuha na natin, lalo po itong vaccine. At sana po ito pong bansang China, pagka nagkaroon po sila ng vaccine, huwag tayong makalimutan. Bahala na po ang mga kababayan ko pag nagalit, pag sinabi ko kasi marami pong alam mo na nagrereklamo kapag China ganito, di ba? Hindi nyo ba alam na wala pa ho, hindi pa tayo sinilang, kasama na po natin ang bansang China, kasama na po natin ang mga inchik, tawag sa kanila inchik, sa amin ang tawag po sa Bisaya inchik, kasama na po natin sila sa pangalakal, sila po isa po sa mga unang nangalakal sa ating bansa, di ba? Kaya maraming salamat po sa bansang China dahil nariyan ho sila upang pong umasisti, tumulong po sa ating bansa, lalo na po sa ating mahal na Pangulo. Kung ano man ang mga komento ninyo, ginagalang ko yan at respeto ko yan. Basta sa akin lamang po, kung ano po aking naramdaman ay sinasabi ko po sa inyo. Hindi po ako kontra, hindi rin po ako pumapabor, pero sinasabi ko lamang kung ano po ang tama at ano po ang mali. Dati-dati ho, pag sinabi ho nila na gawang China, mahihang klase, ganito, ganyan. Marami po silang sinasabi. Pero ako ngayon, halos ho, produktong China po ang aking binibili. At siyempre po, ako po isang Pilipino, mas unahin ko po at inikayat ko rin po kayo, tangkilikin natin ang sariling atin, tangkilikin natin ang gawang Pinoy, bayani tayo. Tangkilikin natin ang ating mga kabarangay, kapitbahay na mga nagtitinda, tangkilikin natin ang lahat para po tayo magtulong-tulong. Sino ba ang tutulong sa atin? Di ba? Kundi tayo mga Pilipino rin. Di ba? At good morning din po sa CEO ng Hagupit ni Bagsik, si Ma'am Lani Amora. Good morning po. Siya po nanonood ngayon. Sa lahat po ng mga kasama ni Ma'am Lani Amora dyan sa grupo po na Hagupit ni Bagsik, siya po ang CEO, presidente po ng kanila pong samahan at kanila pong programa. Isang magandang araw po sa inyo. At sana po matapos na po ito, makakuha na po tayo ng vaccine, Kaya ako po nanawagan po sa iba pong mga bansa na sana po kapag kayo nakadiscover ng vaccine na ito, abay mamahagi naman kayo sa mga katulad namin na bansa na hindi pa rin kami nakakuha ng vaccine para naman po kapag mayroon na pong ganito, ibig sabihin balik sa normal na po talaga ang lahat. Kaya maraming salamat kung sino mang bansa ang tutulong o tumulong sa bansang Pilipinas, maging China man o ibang mga bansa. Maraming salamat sa inyo dahil malaking tulong po ito upang po makaahon kami sa aming kahirapan, makaahon ang aming mga kaibigan, kababayan, kapatiran, kapatid, kapuso, kapamilya ng mga negosyante, ang aming po mga kapwa manggagawa, makabalik sa kanilang trabaho dahil lang po sa vaccine na ito. At isang magandang umaga din kay Mike Soler, Kim Soler. Good morning ho sa inyo. Tingnan na lamang mo ninyo, umikot ho kayo sa buong Pilipinas para din ho yan sa mga kababayan natin mga Muslim. Lahat ho ng mga lugar, maski ho dito sa Quezon City, maski sa Caloocan, Valenzuela, Malabon, Nabutas, Parañaque, Pasay, Manila, at iba pang mga syudad, Muntinlupa, Taguig, Patiros, Makati, Mandaluyong, at San Juan. Ano pa ba mga lugar na hindi ko nabanggit? Tingnan, Las Piñas, tingnan nyo.
nandyan ho ang ating mga kapatiran na Muslim. Nandyan din po ang ating mga kaibigan, kababayan ng mga Chinese. Naghanap buhay, nagninegosyo. Di ba? Kaya, wag ho tayong magalit sa kanila. Wag ho tayong magtampo, mag-isip ng hindi maganda para sa kanila. Tandaan ninyo, tayong mga Pilipino magagaling. At alam ko pong magaling kayo. Sabi po ni aking pong kaibigan nito, Marciano Lozano Jr., maayong buntag, Sir Jojo. Hoy, Diyos Marinaldo sa imo. Tignan nyo ho, sila ho'y nagsumikap magnegosyo. Paano ba nakilala ang bansang China? Sa negosyo. Hindi ho sa paggawa ng mga armas, kung anuman, kung hindi po sa kanilang hanap buhay na negosyo. Pumunta ho kayo sa Manila. Pumunta kayo sa Chinatown na tinatawag. Pumunta kayo sa Divisoria. Di ba? Sino-sino ba yung mga binibilhan natin ng mura? Sino-sino ba yung binibilhan natin na mayroon halos lahat silang mga paninda? Di ba mga Chinese? Sino-sino ba ang mga nagtitinda sa mga paligid natin, mga Muslim? Tayo mga Pilipino, mahalin natin ang ating mga kapwa. Alam ko po, ang Muslim, isa ho sa una ho dito sa ating bansang Pilipinas. Kasi po tayo mga Pinoy, nagalo-halo na po ang mga lahi natin. Ikaw, ako, tayong lahat. Hindi tayo nakatiyak kung tayo ay purong Pinoy. Dahil sa pagkakalam ko, may dumating dito ng ibang mga bansa at nakapag-asawa ng ating mga ninuno, ng mga Pinoy, at heto na, nagkasalin-salin na ang ating mga lahi. Ako, sabihin nyo naman sa akin, mukhang aking mata ay singkit. Baka daw may lahing inchik ako, may lahing Chinese. Ang totoo po, ang aking nanay po, ang apelido niya ay parang Chinese. Pero ganun pa man, hindi po kami marunong mag-Chinese. Pero hindi ko po sinasabi na porky po, ganyan po ang aming lahi, abay pumapabor ako sa bansang China. Hindi po. Tinitignan ko rin po kung ano po ang nagagawang mabuti nila para sa atin. Di ba? Maniniwala ba kayo sa hindi? Napakarami pong malalaki mga negosyante dyan. Katulad doon ng SM at iba pa. Katulad doon ng kay Lusyutan at iba pa. Di ba? Yan po yung mga Chinese po yan. Ano pong ginawa sa atin? Binigyan po tayo ng hanap buhay. Marami man siguro ang nagrereklamo dahil hindi po tama ang kanilang pasweldo, ano ba man. Pero sa ngayon po, naniniwala ako na hindi na po nila pwedeng gawin yan dahil po mahigpit po ang batas ng ating gobyerno dito po sa pamamahala ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito, basahin lamang po natin ang mga mainit na balita ngayong umagang ito. Mga pulis na magsisilbing contact tracer, malaking bagay para makatipid ang gobyerno ayon sa Malacanang. At ito po, lagi po, kumambyo tayo ng ibang mga topic, Pasensya na po, napag-usapan natin kanina, ang bansang China. Maraming salamat po sa ating pong mga kaibigan dyan sa Filipino-Chinese community na nariyan ho kayo upang tumulong po sa aking mga kababayan. Maraming salamat sa inyo at isang magandang araw. Mabuhay ho kayo, lalo na po sa aking pong kaibigan na rin. Siyempre po, kaibigan ko to, Big Boss Chris. Maraming kaibigan pero bossing. Ganun ho sila ang mga kaibigan ko po mga Chinese, kahit po sila yung mga boss. Kaibigan po nila ang mga katulad natin. Ganun ho sila magpahalaga at magmahal ng katulad natin, ng mga Pinoy. Di ba? Ganun ho sila. Hindi po katulad sa ating mga Pinoy na sana po ganun din po tayo. Ganun din po tayo magmahal sa ating pong mga kababayan at kaibigan. Sino ba ang tutulong sa atin pagdating ng panahon? Di ba? Hindi lang po ang ating bansa ang tutulong. Tingnan niyo po, nung dumating po ang mga problema, katulad po nitong pandemya, katulad po nitong nakaraang mga, katulad po ng Yolanda, di ba? Sino po tumulong sa atin? Taga-ibang bansa, tinulungan tayo. Kaya tayo naman po magbalik naman po ng pasalamat sa kanila. Di ba? Basta ang importante po, huwag silang gumawa ng mali sa bansa natin dahil hindi po pwede yan. Ang kailangan lang po natin dito, i-recognize natin kung ano man po ang mga papel nila dito sa ating bansa. Tandaan ninyo, ilan lang po ang ating mga kababayan, mga Pilipino na mayroon ng sariling mga negosyo. Karamihan po dito ay mga, alam mo na, di ba? At sige po, kambyo tayo dito po sa ibang issue po. Ito pong mga pulis natin. Ang ating mga kapulisan, madalas po nagamit ng ating gobyerno para po sa pagpatupad dito pong peace and order, kasi yun po talaga kanilang trabaho. At the same time, ito pong nagamit din po sila nito pong problema po sa pandemya. Ngayon po, ayon po sa Malacanang, gamitin po, magsisilbing contact tracer ang ating mga pulis. Di ba? Kaya nga po, marami pong trabaho ang ating pong mga kapulisan. Hindi po biro ang kanilang mga trabaho. At isang magandang morning ho kay Nuzel Sibial
Quilias, tama ba? Sibial John Bulok, ha? Good morning ho sa inyo. Kung saan man kayo ngayon, ha? Good morning ho sa inyo. Kung nasa Mindanao man kayo o nasa ibang bansa, isang magandang araw po sa inyo. At ilang minuto na lamang at magtatapos naman po itong ating munting palatuntunan. Lunes hanggang Biyernes ho, ha? Tuwing alas 10 ho ng umaga, ha? Tayo ho'y magkaroon ng Facebook Live. At panoorin din po ninyo ang iba't ibang mga online news sa ibang mga kaibigan, katulad ho ni Patas Balita, kay Rex Kayanong, at kay Kamar Batigas. At sa iba pang mga nag-news online, ha? Kay Errol Dakami. Naku, magagaling yan at marami po silang mga tinatalakay na mga iba't ibang mga issue. At ulitin ko lamang ho, sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sigal. Pakipindot lamang ho ng notification bell at siyempre ho, pakilike, comment at share. Bahala na kayo, anumang comment ninyo, walang problema sa akin. Tinatanggap ko yan. Ha? Kami ho sa aming pong hanay bilang isa hong mamahayag. Ha? Hindi ho kami. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kahit po anong ibato nyo sa amin, ngingiti lamang ho kami. Lalo na ako. Maski anong sabihin ninyo sa akin, ngingitian ko lamang kayo. Dahil yan po ang aming obligasyon sa taong bayan. We are part of a public servant. Ha? We are a part of a public service. Ha? Isa po kaming serbisyo publiko. Ha? Sa ngayon po, madalas po kaming nababatikos dahil po sa, alam mo na, ito pong mga pumuputok na iba't ibang mga isyu sa haray ho ng media, pero ganun pa man. Never mind. Hindi ko po iniintindi ang mga bagay na yan. Bagos, ang iniisip ko po, makapaghatid balita sa inyo. Kung ano man po ang mga balita na nalalaman ko, o ano man mga balita na dapat kong iparating sa inyo. At ito, babasahin lamang po natin ang paggawa ng ayuda sa Social Amelioration Program, maagang pinilahan sa mga remittance center sa Las Piñas. Hoy, congratulations ho, ha. Ito naman ho, pagka nakagawa ho ng mabuti ang ating pong ahensya ng gobyerno, DSWD, Department of Social Welfare and Development, maraming salamat sa inyo dahil po kayo po namimigay na naman ng pangalawang ayuda. Ito pong Social Amelioration Program, kahit medyo may katagalan, at least ho, naiparating nyo pa rin sa taong bayan. Ako, wag nyo na po ako tanungin dahil wala ho ako dyan. At hinihintay lang po ng aking pong may bahay yan. Kung mayroon man, maraming salamat, at kapag wala, wala tayong magawa. Ganun ho talaga. Sabi nga po ni Sir James Easy, kung ano po ang lumabas sa tawas, yun na po. Hoy, ilang minuto na lamang ho, tayo magtatapos na ng ating munting palatuntunan. At marami pong salamat sa inyo sa panahon ninyo na iginugol, inilaan upang pong mapanood ninyo ako at magkadinigan tayo. At hinihintay ko po yung sinabi po ng ating mahal na Pangulo pagdating ho ng December. Finally, di ba? Normal na normal. Pero gano'n pa man, hindi po sinasabi ng Pangulo na December ho magsimula ang hanap buhay. After itong MECQ by August 18 ho, sa pagkakaalam ko, 15 days po ito, nag-start po ng August 4. Kaya ngayon po, yung pong mga walang quarantine pass, kumuha na po kayo dahil kailangan po natin yan, di ba? Kaya gano'n po, lahat po ng mga nandito po sa Metro Manila at Cavite Provincia, Rizal, Laguna, Cavite, Bulacan, yan po ang nearest province po ng National Capital Region. Ikasama po sila sa MECQ. Kumuha na po kayo ng quarantine pass upang po makabiyahe kayo, makalabas kayo ng tahanan. Dala-dala nyo yan para po naman ipresenta ninyo. Dahil nga po kailangan po natin yan. Isa po yan sa ating pong requirements po ng gobyerno na para po tayo makalabas ng ating tahanan. At I'm hoping, I'm praying na pagkatapos po nitong August, by this coming September, by next month, sana po magtuloy-tuloy na GCQ, tapos makakuha na tayo ng tamang mga pamaraan kung paano po ito pong COVID-19, kung paano po natin ma-eliminate ito, di ba? Magawan po ng paraan ng ating gobyerno, lalo na po ng Department of Health, di ba? Makahanap sila ng ibang mga solusyon o paraan. Upang po makabalik na hanap buhay na po ang ating ibang mga negosyante. Kahit wala pa po tayo sa sinasabing normal na normal, makapaghanap buhay, isang malaking bagay na po yan. Dahil totoo lamang ho, ito ho yung isa ho sa hindi ko po halos maipaliwanag na nagdaan tayo sa maraming mga pagsubok nitong pandemya na ito, tayo din nagbabayad ng ating mga upa, tayo po nagbabayad ng ating kuryente, tubig, at iba pang mga gastusin. Wi-Fi, lahat yan. Di ba? Hindi naman pwedeng hindi tayo magbayad, tayo puputulan. Tayo ho, di ba?
Mabuti sana kung ibig sabihin yan, automatic po, tigil yan. At sabi ho ng pamahalaan, planong gawing health protocol ang pagtatalaga. Naputol tayo. Hakbang ng gobyerno sa contact tracing at pag-isolate ng mga COVID-19 kapos pa rin, ayon kay dating Health Secretary Dairit. Yun po ang sinabi po ni dating Secretary Dairit. At basahin ko lamang po itong comment po ni Sibyal John Bulok-Bulok. Agaw, ingat dyan lagi. God bless sa iyo, Agaw. Salamat din, Gaw. Salamat sa inyo dyan. Salamat. At dito sa Metro Manila, medyo mahigpit po dito at tama lang din na maghigpit dito upang pong makaraos na kami. Matapos na ito. Sa totoo lamang sa aking base po sa aking pag-analisa at aking pong pag-iikot, paglilibot po sa iba't ibang mga lugar, barangay dito po sa Metro Manila, nakikita ko po bakit ho ang mga tao lumalabas. Dahil po sa kahirapan. Ang iba ho nagtitinda na lamang. Para po sila di ba, sabihin, mabuhay. Di ba? Ganun ho. At Manila LGO Nakaplo ka na ba ng ganito? At ito, mayroon po nag-abot sa akin. Hindi pa, pakinalang ako. At ito po, Manila LGU naprubahan ang 2 milyong supplemental at ilang residente ng San Jose del Monte, Bulacan umaalma sa papatupad ng mahigpit na MCQ sa lungsod simula sa Lunes. Dapat ho hindi na tayo magreklamo, Dapat ho sumunod tayo, di ba? At okay po, maraming salamat. Hanggang dito na lamang po tayo. Tayo po magkita-kita sa araw ng Lunes, Tayo po'y maaga mag-sign off ngayon dahil meron na po sa aking kumatok na tungkol po ito sa sinasabi ko quarantine pass, no? Para po sa aming lugar, akin lang pong puntahan para po naman Maraming salamat sa inyo sa magandang araw. Mabuhay ang bansang Pilipinas. To God be the glory. God bless sa ating lahat. At Diyos mabalos sa Indogamos.